Ayan. Sige, tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon at ipagpatuloy po natin yung paksa na matalino at mangmang na tagapagtayo. Okay? So, part 2 na po tayo. Yung binasa po nating passage kanina ay yung pa rin po yung passage po natin nakaraang linggo. So ngayon ay gusto ko lagyan ng title po itong, panibagong title po itong part 2 po natin. At ang title po natin, ng mensahe po natin ngayon ay The Characteristics of a Foolish Builder. Kaya tapos na po natin yung ang matalinong na pagtayo ng bahay. Itinatayo sa bato na matibay, humukay ng malalim at tinayo sa bato ang kanyang bahay. Dumaan ang bagyo, dumaan ang baha, dumaan ang nos, na natiling nakatayo ang bahay sapagkat matibay ang pagkakatayo. Sa pangalawang sa pangalawang bahagi ng ating binasa ay ipinakita naman yung pangalawang klase ng tao. Sabi niya, ngunit ang isang tao naman, ang sabi niya ay nakinig ng salita ng Panginoon pero hindi in-apply katulad ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin na walang pundasyon, dumaan ang bagyo, dumaan ang nos, at ang bahay na yon ay nawasak at nasira. Okay, so, ito po ay hinahalintulad sa ating pong buhay pananampalataya. Yung bahay ay hinahalintulad sa ating buhay pananampalataya na itinatayo po natin. At about sa po sa atin ay nagtatayo ng sayang sariling pananampalataya at buhay sa harapan ng Panginoon. Yung ating pananampalataya, kung matibay man o marupok yan ay mananatili o hindi mananatili, depende sa atin na nagtatayo ng bahay po natin. Kaya sinasabi po dito na mayroong mangmang at mayroong matalino nagtatayo ng kanyang bahay. Okay? Kaya bilang isang mananampalataya ay dapat po natin maintindihan na ang bawat po sa atin ay individual na nagtatayo ng kanyang buhay pananampalataya. Okay? Nais po natin matibay ay itayo natin yung ating bahay pananampalataya sa isang pundasyon matibay. Sa pundasyon na nilagay na sa atin ng Biblia sa Panginoong Kristo at sa salita ng Diyos. So ngayong umaga, tatalakayin po natin ang isang uri ng builder na kung saan ay sinasabi po dito na mangmang o foolish. Okay? Dito nakaraang linggo ay merong natanggap po na isang mensahe sa Facebook at meron pong nakakuha ng aking atensyon na isang maliit na paragraph do sa sa pinost na yon. Ang sabi po ni Gana Peace sa kanyang Facebook post ay ganito: what breaks my heart the most is that many people in the church will not make it if Jesus comes now. Sabi niya. Ang pinag-usapan po dito yung muli pagparito ng Panginoong Kristo. Ang sabi niya, nagdudurog ang puso ko sa katotohanan na pag dumating ang Panginoong Kristo sa mga oras na ito, marami ang nasa church. Marami mga tao ang nag-church na hindi makakasama sa kanyang muling pagparito. At yun ay totoo. Marami sa mga nag-church, marami sa mga nasa simbahan na pag dumating ang Panginoong Kristo ngayon, ay iwan ko kung makakasama. Okay? Ito ang pinakamasakit sa lahat ng bagay na mangyari po sa buhay po natin na pag dumating ang rapture, may iwan po tayo. Okay? Kaya po tayo narito, kaya po tayo nag-church, kaya po tayo pupunta sa church sapagkat gusto po natin na hindi mangyari po sa atin yan. Ngunit meron tuntunin na dapat po tayong susundin kung gusto po natin makasama sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo. Bakit marami ang hindi makakasama? Ano ang dahilan? Dahil hindi ina-apply sa buhay ang salita ng Diyos na kanilang napapakinggan. Ang sabi po sa binasa po natin,
Ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos ngunit hindi ina-apply sa kanilang buhay ang salita ng Diyos na kanila napakinggan ay katulad ng isang tao na tayo ng kanyang bahay sa buhanginan na walang pundasyon. Ang bahay na yun ay dinaanan ng baha, dinaanan ng bagyo, dinaanan ng unos, nawasak ang sabi ng Biblia. Kaya kung tayo po isang tao, okay, na nakikinig lamang ng salita ng Panginoon at hindi natin ina-apply na papahinggan po natin, ay para po tayo isang tao na nagtayo ng ating bahay sa buhanginan. Hindi matibay. Okay? Sa Romans chapter 1 verse 16 to 17, makikita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. So, ito ina-apply po natin. Romans 1:16 to 17. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pagsampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Ang sabi po dito ay ang magandang balita o ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan na magliligtas po sa atin mula sa kapahamakan. At ito rin ang sabi, ang nagtutuwid ng ating relasyon, okay? Ugnayan sa Diyos. Kaya mahalaga ang salita ng Panginoon na ina-apply po natin sa buhay po natin sapagkat ito ang mag-aayos ng ating pong mga buhay. Kaya mahalaga na tayo nakikinig at nag-apply ng salita ng Panginoon. Kung napahinggan po natin ang salita ng Panginoon hindi natin in-apply, ang sayo po dito ay para po tayo isang tao na nagtatayo ng ating bahay sa buhanginan. Sa Ephesians chapter 5 verses 25 B hanggang 27 ay ganito rin ang sinasabi sa mga nakasulatan. Hinandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sige. Upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa umagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis, ni pulukot man, banal at walang anumang kapinutasan. Sa muling pagparito ng Panginoong Kristo, kalooban niya na ang bawat tao, ang bawat mananampalataya, haharap sa Kanya na mayroong malinis na buhay. Ang sabi, walang kulupot, walang dungis, banal. Sino nagpapatalo sa atin ang salita ng Diyos? Hallelujah! Kaya kung ang salita ng Panginoon ay ina-apply natin sa buhay po natin, ito ang nag-aayos ng buhay natin, ito naglilinis ng buhay po natin. Kaya pagharap po natin sa Panginoon, nakahanda po tayo. Ngunit kung ang salita ng Panginoon ay hindi naging epektibo sa buhay po natin, hindi natin ina-apply sa buhay po natin, wala rin kwenta ang salita ng Diyos para po sa atin. Kaya mahalaga ang pakikinig at pagsasagawa sa mga ito ang umaayos at naglilinis ng buhay po natin. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17, makikita rin po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa isang tao. Verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamatian, sa
sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ito ang kalagaan ng salita ng Diyos. Kung bakit kailangan natin pakinggan at isagawa, sapagkat ito ang naghahanda po sa atin sa lahat ng mabubuting gawain. Ito ang nagpapaganap ng buhay po natin. Ang salita ng Diyos ang sumasaway, ang sabi, nagpapapulaan sa maling aral, kaya sumasaway sa maling mga gawain. Ang sabi, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa mabubuting mga gawain. Ganun po kahalaga ang salita ng Diyos na dapat ay pinapahinggan at sinasagawa po natin sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, binigay po sa atin ang salita ng Panginoon upang ito ang maging batayan ng ating pong pananampalataya. Ito ang guide po natin sa buhay po natin upang magawa po natin ang kalooban ng Diyos. Ayan, tingnan po natin ngayong umaga, ano ba yung mga the characteristics of a foolish builder. So una ay itong mga mangmang nito, itong mga foolish nito, mag-builder ay ang katangian nila, hindi niya alam na siya ay mangmang. Kahit hindi niya alam na siya ay mangmang. Hindi niya alam na siya ay ano ba ang ibig sabihin? Tulungan niyo kung ano ba ibig sabihin ng mangmang sa ibang Tagalog? Ha? Ano nga? Bubo. Okay, so ang mangmang ay bobo. Ano ba? Walang alam. Sa ibang salita, angal. Pero sa ibang salita pa ay medyo mabigat na. Okay? Kaya ko masabihin ibang salita. Pero po, pag merong isang tao na niluluko ang sarili, ang sinasabi natin, ginagago niya ang sarili niya. Di ba? Yun. So, yun pa ibang isang salita yun. Okay, so yun ibig sabihin ng hangal. Ang hangal daw, hindi alam na hangal siya. At marami yun. Sa panahon natin ngayon. Marami mga tao na hangal pero hindi alam hangal siya. Hindi niya alam ano ba yung ibig sabihin ng iba? Hindi na. Meron sabihin. Okay. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung bakit ko sasabi na marami mga tao ngayon na hangal, pero hindi alam hangal siya. Okay, bibigyan kayo ng halimbawa, biblical. Sa mga ngaral, chapter 7 of verse 4. Ayan, mga ngaral. Okay. Ang sabi sa mga isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Sino mas maraming tao ngayon? Naghahanda para sa kasiyahan o naghahanda para sa kanyang kamatayan? Nagpupunyagi para yumaman o nagpupunyagi para ihanda kayang sarili pagharap niya sa Panginoon? Sino mas maraming tao ngayon? Na gano'n. Pero ang sabi ko dito ay mangmang isang tao na puro kasiyahan ang nasa isip, puro material na bagay ang nasa isip, pero nalimutan niya na ihanda kanyang buhay pagharap niya sa Panginoon. Mas inahanda ang mga bagay dito sa mundo, mga pangangailangan na dito sa mundo, at nalilimutan niya ang mga bagay na pangangailangan niya pagharap niya balang araw sa Panginoon. Ang tawag ng Biblia doon, mangmang. Inuubos mo ang panahon mo para sa mundo ito, pero wala kang panahon para sa Diyos.
Ang tawag ng Biblia doon ay mangmang. Bakit? Isipin po natin, kung matalino ang tao, dapat mas paghanda niya ang walang hanggan. Mas pagtuunan niya ng pansin ang walang hanggan. Pero hindi. Mas pinagtutunan natin ng pansin at panahon ang mga bagay na pangsamantala. Inuubos natin ang lakas mo natin sa maikli na panahon. 70 years, 60 years, 50 years, ubos ang panahon, ubos ang lakas mo. Pero doon sa walang hanggan, wala tayong panahon. Ano ang tawag doon? Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, sabi niya, ituon natin ang ating mga isipan, yung ating mga paningin sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na pang-walang hanggan. Ang sabi niya, Apostol Pablo, at hindi sa mga bagay na may hangganan at pangsamantala. Dahil natural po sa atin, kung ano yung nandiyan, yun ang ating focus. Yun ang ating tinututunan ng pansin. Yung natin nakikita ay mahirap pagtunan ng pansin, pero yun ang mahalaga. So sabi ng Biblia, matalino ang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Kasi alam niya, pagkatapos ng kamatayan, mayroong buhay na walang hanggan. Alam niya na mayroong dalawang pupuntahan ng tao pagkatapos ng kamatayan. Kung hindi sa langit, sa impyerno. At naghahanda siya na pumunta sa langit. Okay? Kaya pag matalino ang isang tao, pinaghahanda niya ang pagpunta niya sa langit. Amen? Amen. So magpakatalino po tayo. Okay? Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. I-apply natin ang salita ng Diyos. Kapag ito ang magdadala po sa atin, maghahanda po sa atin, para po tayo ay pumunta sa langit. Amen. Kapag hindi po na, pag namiss natin ang langit, hindi natin manimiss ang impyerno. Sigurado yan. Kaya huwag po natin mamimiss ang langit, mga kapatid. Kasi shit kasi impyerno. Dalawa lang yan. Kaya kung matalino po tayo, ngayon pala, hinahanda ko ang iyong sarili para pagsapa sa pagharap mo sa Panginoon. At ibinigay ng Panginoon ang kanyang salita para ihanda po natin ang ating sarili. I-apply natin. Isagawa natin sa buhay po natin ito. Hayaan natin na baguhin po tayo ng salita ng Diyos. Pangalawa, na halimbawa po natin sa Isaiah 44 verse 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Ilagpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Alam niyo ang background nito? In chapter 44 na ito, kung magsisimula po tayo ng basa sa mas mababa, sabi niya, walang kwentang tao. Meron ba kayong Biblia? Madala-dala ngayon? Pwede po bang itaas po natin ang Biblia po natin? Madala yung Biblia. Salamat po sa magdala. Okay? Yung madalang Biblia. Yan. Pag ikaw Kristyano, hindi ka nadadala ng Biblia, masakit mong sabihin, pero sabihin ko sa iyo, hindi ka seryoso sa pagiging Kristyano mo. Pag pumunta ka sa church, wala kang dalang Biblia. At sabihin ko sa iyo, masakit man, pero gusto mo sabihin sa iyo, hindi ka seryoso sa pagiging Kristyano mo. Kasi hindi mo pinapahalagan ang salita ng Diyos. Okay? Ang sabi rin dyan, sa mga ngaral, mas mabuti na ang salita ng matalino kaysa makuri ng mangmang. Nasabihin ko sa inyo. Mas mabuti na pinapagalinan kayo dito. Sinasabihin mo kayo, sino mabuti? Kung ikaw ay Kristyanong matalino, ikaw ay Kristyanong seryoso sa pagiging Kristyano mo, palagan mo ang salita ng Diyos. Pag pumunta sa church, dalhin mo ang Biblia mo. Dahil maganda na yung nakikinig at binabasa mo pa yung salita ng Diyos.
Katulad ng mga taga-Berea. Pagkatapos mangaral ng Apostol Pablo, kanilang nire-review yung pinangaral ng Apostol Pablo kung totoo o hindi yung kanyang pinapangaral. Kaya kung matalino po tayo, tingnan niyo po kung totoo yung aking pong pinapangaral. Kung hindi, huwag niyo pong sundin. Sa verse 9, chapter 44, sabi niya, walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan kanilang pinapahalagan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila'y mapapahiyan. Okay? Sa uling talata, sa 20, ang sabi niya, ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Dubusan na silang naligaw ng kanilang mali na paniniwala. At mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi nga Diyos. Sa kalagitnaan po nito, merong sinabing senaryo. Sabi niya, meron isang tao, ay karpintero, umulong ng kahoy sa bundok at inuwi. Yung bahagi ay ginawa niya ribulto, yung bahagi pinanggatong niya at pinangluto. Pagkatapos magluto, kinain niya yung kanyang niluto, pagkatapos inilagay niya sa altar yung kanyang ginawang ribulto at lumuhod siya at sinamba yung kanyang ginawang ribulto. Sabi niya, hindi ba maabot ng isipan niya na yung bahagi ng kahoy na yon ay pinagluto niya at yung bahagi ay sinamba niya? Kaya sabi po niya, mangmang yung tao na yun. At marami sa atin ang gano'n. Sa panahon natin ngayon. Mas sinasama loob ng church, sabi natin, sinasabi natin, wala namang ributo. Pero totoo, marami tayong ributo sa buhay na hindi nakikita. Ngayon, pinapahalagan natin dahil sa salita ng Diyos. Ngayon, pinapahalagan natin dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. At yun yung ributo natin. Ano ang bagay na pinapalit natin sa Diyos, ributo yun. At ang tao, ay pinagpapalit ng Diyos ang mga bagay. At sabi natin pang mangden, ang pagtalikod sa Diyos at pag-una sa isang bagay ay kamamangan, mga kapatid. Kaya maging matalino po tayo. Ano man mangyari, huwag tayong tatalikod sa Diyos. Sundin natin ang kalooban ng Diyos sapagkat siya lamang ang makapagbiligtas po sa atin. Siya lamang ang makapagdadala po sa atin dito sa kalangitan. Siya lamang ang makapagbibigay ng isang buhay na ganang kasiyasaya sa bawat po sa atin. At yun ang hinahanap natin lahat. Santiago chapter 1, verses 22 hanggang 24. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapahinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Nakikinig na sapagkat nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod, dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Anong tawag natin ito? Ang tao daw na nakikinig ng salita ng Panginoon at hindi nagsasagawa nito ay katulad isang tao na humarap sa salamin, nakita ang kanyang sarili, nakita ang kanyang tsura, na madungis, pagtalikod sa salamin, nalimutan ang kanyang sarili. Isang Kristiyano, isang napunta sa church, nakita ang kanyang ang kanyang uri ng buhay, nakita ang mga mali niya, nakita ang mga kasalanan na ginawa niya pero hindi nagsisi, umalis, nalimutan yung kanyang narinig na salita ng Panginoon. Walang kwentang narinig ang salita ng Panginoon, hindi naging epektibo sa kanyang buhay. Sayang. Ang salita ng Panginoon ibigay po sa atin para ayusin po natin ang buhay po natin. Para ituwid po natin ang buhay po natin. Kung ito ay hindi natin i-apply sa buhay po natin, sayang lang. Walang kabuluhan ang salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Next. Alam niya, mali, pero pinangatawanan na kasi ayaw niyang magbago. Okay, ulitin ko. Alam niya, mali, pero pinangatawanan niya kasi ayaw niyang magbago. Marami sa church,
na alam nila ang tama at mali, pero dahil sa masaya sila sa mga mali nilang ginagawa, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Yun ay kamangmangan din. Yung alam mo na mali, pinipili mo pa rin yung gusto mo kasi masaya ka naman. Kasi yun ang gusto mo. Na kahit hindi gusto ng Panginoon, kasi yun ang gusto mo, ipipili mo pa rin. Yun ay kamangmangan sa harapan ng Panginoon. Nakatawa ako doon sa kanya. So, ito kwento lang parang atin-atin lang. Ako, nag-usap ko sa nakabasa niyo, yung sa baryo ng mag-asawa. Nasa motor, alam niya? Nakakatawa, no? Ang sabi ko, pumuputok na iisip ko sa kainisip, para butin yung kanilang iniisip kung bakit mayroong baryo. Pero hindi ko pa rin maisip. Sabi ko, gano'n kaya ako kabubo? Sabi ko, hindi ko maabot yung kanilang isipan. Na kung bakit meron pang baryo yung mag-asawa na maganda sa motor, lalagyan pa. Ang sabi nung sagot naman, pinangatawanan na kasi sabi ng ate ko. Nasabi na nila, pinangatawanan na lang. So, humihingi ako ng na certificate at na effectiveness kung ano baryo na yun. May mag-asawa na nalangkas, mayroong baryo, pagbaba, busy-busy sila. Pagdating sa bahay, magkayakap. Pagsakay ng motor, may baryo. Pagbaba, para pumunta sa opisina yung asawa niya, goodbye kiss. Pero dapat meron din parusa yung goodbye kiss, no? At meron din parusa yung magtali sa higangan. Para talagang yung purpose ay hindi masira. Pero hindi pa ko talaga yung isip ko eh. No? Sige na lang. Sunod na lang tayo. Okay? So, may mga ganang Kristyano rin. Alam mo naman eh, ipili ko pa rin. Kasi gusto mo yun eh, yun ang gusto mo eh. Para bang yun, kung saan gusto, supportan ka na. Kung ano yung gusto mo kung saan ka masaya, gawin mo na lang. Mga kapatid, mali yun. Maling-mali. Kahit ayaw mo, kung kalooban ng Panginoon, gawin mo kasi yun ang kalooban ng Diyos. Kahit kontra sa kalooban mo, gawin mo sapagat yun ang kalooban ng Diyos, yun ang sinasabi ng Diyos. Huwag natin ipipili yung gusto namin, kasi yun ang gusto natin. Dahil doon tayo masaya. Oo, masaya tayo ngayon, pero balang araw, iiyak ka pagkasino mo sa sarili mo. Pero ngayon, kung naman malungkot ka o nahihirapan ka sa mula sa kalooban ng Panginoon, magpapasalamat ka balang araw na susunod mo yun. Nakuha niyo ako mga kapatid? Huwag natin ipilit yung gusto natin. Kundi yung kalooban ng Panginoon sundin po natin sapagkat yun ang magdadala po sa atin sa tunay na kaligayahan, tunay na buhay. Ano yung kalooban ng Panginoon? Dahil kamangmangan ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos at ipilit po natin yung sarili po natin na gusto. Pangatlo, kamangmangan yung ang gusto natin yung instant gratification, shortcuts, quick results. Alam mo dyan sa binasa po natin na kanina na passage, yung isang tao na nagtayo ng bahay, tinabad lang bumukay ng malalim at sa bato pa humukay. Mahirap yun eh. Matrabaho yun. Kaya ang ginawa niya, nagtayo siya ng bahay sa buhanginan. Dali yun. Kahit na may pwede mahukay sa buhanginan eh. No? Nagmamadali siya itayo yung bahay. Kasi kung siya makita agad yung itsura ng kung anong plano, nalimutan niya na maglagay ng magandang pundasyon. Gusto niya kagad makita yung nakikita panlabas sa itsura ng bahay. Gusto niya kagad ma-enjoy yung magandang bahay na itatayo niya nang mamadali. Pero, pag dumating ang bagyo, dumating ang baha, dumating ang unos, bagsak yun. Kaya pag mayroong bagyo, may baha, sino ang unang nasa sulanta? Sino ang kailangan ng tulong?
Yung mga nandun sa tabi ng tabi ng beach na ang kanilang bahay ay nakatayo sa buhangin. Hindi ko naman sinisisi, wala silang ibang matayuan. Doon lang talaga ang bakante, kaya doon sila nagtayo. Kaya sinugal na natin ang buhay nila. Kahit alam nila mapangarip, doon na lang kasi wala naman sila ibang mapuntahan. Doon na hanap buhay. Pero ang totoo, mapanganib. Yung kinalalagyan ng bahay. Okay? Pag nagkaroon ng malakas na alon, delikado. Pag may bagyo, hindi ka makatulog na hindi. Kasi, maaaring pag-gising mo, nandun ka na sa laot. O, di ba? Kaya, ang pagmamadali, okay? Yung instant gratification, mapanganib din yan. Okay? Yung shortcuts ng buhay Kristyano, mapanganib po yan. Yung quick results ay mapanganib po yan. At maraming gumagawa niyan ngayon sa kasalukuyan. Okay? Minsan, ang ganda ng mga, pag nakikita po natin sila, ay ang bubusin ng mga Kristyano. Masarap tingnan ang kanilang mga ginagawa. Pero dahil sila hindi kumang sa proseso, pag sila nagka-problema, nagkaroon ng kanilang mga buhay, makita mo, wala na. Okay? Yung maganda na itsura, giba-giba na. Yung kanyang paglilingkod, wala na. Bakit? Wala siyang pundasyon maganda. Nagmamadali sa paglilingkod, nagmamadali sa mga bagay na nakikita at hindi nakalimutan niya na maglagay ng magandang foundation sa kanyang buhay espiritual. Kaya napakabuhay. Okay? Mali ang paglalagay ng pundasyon ng kanyang buhay espiritual. Nagtayo ng bahay sa buhanginan. Sa Lucas, ang sabi diyan ay nagtayo ng bahay sa pundasyong bahay na walang pundasyon. Sa Matthew, nagtayo ng bahay sa buhanginan. Sabi ni Matthew. Okay. Building a strong foundation, it takes time, it takes effort, it takes patience. Okay? Building a strong foundation, it takes time. Mahirap mag-try sa matigas na luma o sa mga batuhan. Pero kailangan buhayin. Kung gusto mo ng matibay na pinatatayuan ng bahay. It takes effort. Kailangan mo nga balitahin yan. Okay? At matagal na gawin yan. Okay? It takes patience. Tsaga. Para maabot mo yung tamang nakalagay sa plano. Naglagay ng engineer. Para may tayo mo ang yung bahay na matatag. Pag wala ka niyan, shortcut, namamali tayo, sige na lang, wala na lang, kalimutan naman natin yan. Diba? Gusto natin madali. Okay? Ang iba ay nilalampasan na po itong proseso nito. Gusto nilang tumayo ng bahay na agad-agad at hindi na sila dumadaan sa prosesong tama. Ang buhay ng Kristyano, mayroong proseso. Pinaprocess ang buhay natin. Walang instant buhay Kristyano. Tandaan po natin yan. Ang buhay Kristyano, proseso yan. Pinaprocess tayo ng Panginoon. Gusto po natin na matibay na Kristyano po tayo. Ang iba gusto, kaagad-agad yung nakikitang parte ng buhay o buhay Kristyano at nililimot ang hindi nakikitang parte ng buhay Kristyano. Ano ibig mong sabihin? Marami nang mamadali umakyat sa stage. Humawak ng mic. Kasi masarap humawak ng mic at pumunta sa stage. Pero hindi naman ang tao gano'n. Mayroon din mga tao na matagal na sa church, bigyan mo ng mic, napapasok sa mic, ayaw umakyat sa stage. May mga Kristyano din gano'n, diba? Pero may mga tao naman na kita sa kanila na gusto makita kagad sa harapan. Okay? Instant yung pagiging eager niya, pagiging nakapaglingkod niya. May mga ganon. Pero yung mga ganon, pagdating ng problema, nawawala yon. Hindi matibay ang pundasyon. Okay? Ang hindi nakikita ang pagbibilad ng buhay Kristyano, mga kapatid, buhay pananampalataya, ay ang pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, at ang
pagpapadisipulo. Maraming ayaw ko dito. Meron minsan tumawag sa akin, Pastor, gusto ko nang i-lance out mo ako eh. Sabi niya sa akin, gusto na ko nang mag-church plante, sabi niya sa akin. Ang sagot ko sa kanya, kapatid, nakapanalangin ka na ba? May panalangin ka na ba yan? Panalangin ka muna, yakin muna, pinatawag ka ng Panginoon. Yakin muna, yung sinasabi mo na yan ay kalooban ng Panginoon yan. Baka nung sinabi mo yun, negatibo niya. Ayaw ko daw. No? Na i-lance out siya. Ayaw ko siya na wala akong tiwala sa kanya. Ang sinabi ko siya, manalangin ka muna. Yakin mo na yun. Diba? Pagkatapos nun, nagkaroon sila ng buhay. Wala na. Nagwala na. Diba? Marami akong karanasan na ganyan. Dito, ang bibilis ko lumago. Gusto agad na nag-impress, gusto agad na ako naroon ginagawa sa simbahan, pero pagkatapos, pagtagal-tagal, wala na. Hindi tumatagal sa gawain, hindi tumatagal sa paglilingkod. Bakit? Hindi dumaan sa proseso. Nag-shortcut. Pero pag isang mga gawa ng Panginoon, dumaan sa pananalangin, dumaan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dumaan sa pagdisipulo, pag sinabi maglinis ka ng church, walang reklamong gumagawa, maglinis ka ng siya, kahit sino man siya, naglilinis ng siya, magwalis ka nagwawalis ng siya, walang reklamo, pag yan ay binigyan ng tungkunin, matatag yan. Magandang foundation yan. Kaya ang sabi ng Biblia, subukin mo muna yung ilalagay mo. Kasi pag hindi, baka magyayabang yan balang araw. Pero pag natutunan niya gumawa ng isang bagay na mababa, kahit mataas yan, mananatiling mababa yan. Pero hindi mo gawa sa baba, pagyayabang lang yan. Okay? Kaya kailangan natin gumawa sa proseso. Tama sa tama. Para maging matatag po tayo. Umahanga po ako doon sa mga Kristyano na matatalino, payaman, may pinag-aralan, pero nagpasidisipulo. Tamang espiritu. Diba? Bago sila maglingkod ay dumaan sila sa proseso. Yun yung mga pag dinaanan ng pagsubok, dinaanan ng problema na napili sila sa paglingkod kasi may pupunat na sila. May pundasyon na sila. Pero yung walang pundasyon, magkaroon ng isang problema, mali na problema, nawawala na yan. Okay? Madaling talikuran ang paglilingkod. Mga kapatid, sa umaga po ito ay kumusta po ang buhay pananampalataya po natin? Saan po natin itinatawag yung pananampalataya po natin? Anong ginagawa po natin sa pananampalataya po natin? Ito po sasabihin ko po sa inyo, ang pananampalataya na tinatayo natin, ang buhay na pinamumuhay po natin, hindi po natin ginagawa para sa Diyos. Ginagawa po natin para sa ating binyan. Para sa paghanda po natin, sa buhay natin, pagharap po natin sa Panginoon. Para maging karapat-dapat tayo, sabihan tayo ng Panginoon, good, faithful servant, parang araw. Meron isang kwento dito kung magwawakas. Meron isang mayaman na tinawag niya yung kanyang engineer. At yung kanyang engineer ay sinabihan niya, ipagpatayo mo ako ng magandang bahay. Ito ang plano. Sky's the limit pagdating sa materials. Sabi sa kanya. So, sa madaling salita, siya nagsimulang magtayo ng isang bahay. May pinapagawa sa kanya. Binigyan siya ng plano ng bahay. So, ang ginawa niya ay nagmamadali na nagtayo. Okay? Hindi masyadong pinagputi ang panlagay ng pundasyon.
Okay? Yung mga materialis na ginamit ay medyo kinurap niya. Hindi standard yung mga ginamit kasi gusto niyang magkaroon. Alam mo na, yung kung minsan ay gano'n nangyayari talaga, yung mga kurang na builders ay tinitipid ang budget para may busa. Okay? Parang kalsada natin yan, ano? No? Na okay naman ang budget ay bigyan ng review, no? Pero bakit lumak-lumak after 1 week na daanan yung kalsada? Alam na natin ang ibig sabihin nun. Okay, gano'n kasi minsan ang mga yung mga engineer natin ngayon no? This one, no? Kasi ang mga engineer naman, sumusunod lamang sa mga politiko rin. Kasi meron inutusan lamang sila. Gawin mo ito, pero bigyan mo na sa akin muna yan. May mga ganyan, may mga katas-katas na yan. Kaya may mga nakikita lang sa nakapost, yung 100%, tinatasan ng 20%, tinatasan ng 20%, 19%. Ang dumating sa project, 40%. Kaya huwag kayong magtaka na yung project po natin ay mahina. Alam niyo, maraming Kristyano rin. Ganon. Pag this is spiritual life, kinukurap ang spiritual life. Okay, ito tuloy ko yung kwento. Engineer na ito ay, ayan, pinatuyo yung bahay, ayan, tinipid ang simento, tinipid ang bakal, yung pintura na ginamit ay hindi masyadong maganda. Pero noong matapos, maganda rin. Okay? Maganda yung tsura, sunod lahat ang plano. Okay? Yung kulay, ang ganda ng bahay tingnan. So nagkaroon ngayon ng inaugurasyon ng bahay. So, nag-ibita ng mga kaibigan, yung mayaman, nag-ibita lahat, mga kaibigan, mga kilala. Yung engineer, ibitado rin, sabi niya, ibigay mo ang pamilya mo, ibigay mo ang mga kaibigan mo. Sabi mo sa engineer, nagtayo, at magkaroon tayo ng inauguration ng bahay. So, nag-andahan yung bossing niya na mayaman. Nagpakatay ng mga hayop. May baka, may baboy, may litson. Tapos, malaki ingrand yung okasyon. Pagkatapos, may seremonya. Ang seremonya ay, sa pinaka-climax ng seremonya, mga kaibigan, mga binamahal na mga kilala, mga bisita sa araw na ito, ay ang okasyon na ito ay ginanap sapagkat gusto ko nang bigyan ng reward ang aking engineer. Sabi niya. Ang bahay na ito na ngayon ay ating ipinagdidiwang ay ipinagawa ko sapagkat gusto ko na iregalo ito sa kanya. Kaya ang susing ito, sabi niya, ay ibibigay po natin kay engineer. Ngunit, noong sinabi ng kanyang amo yun, hindi masaya si engineer. Ang lungkot-lungkot niya. Hindi siya tumalon at nagdiwang, kundi ang lungkot niya. Bakit kaya? Kasi yung dalayin niya ng bahay, siya mismo ang nagkurap. Kulang sa simento, kulang sa bakal, walang quality yung pintura. Diba? Yung pala para sa kanya. Kaya malungkot siya. Amen? Kung minsan gano'n ang buhay Kristiyano, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon para sa ating din. Balang araw tayo rin ang mahikinabang noon. Pag kinurap natin yun, malungkot po tayo pagharap po natin sa Panginoon. Kaya gawin natin ang pinaka-the best po natin ngayon. So, yung pinapagawa ng Panginoon, gawin po natin, sundin po natin, kasi balang araw, tayo rin ang pagkinabang mo sa ginagawa po natin. Amen? Haharap tayo lahat sa Panginoon. Ano bang ginagawa natin dito sa labat? Sa lupa, hindi natin ginagawa para sa ibang tao, kundi para sa Diyos. Amen? At para sa ating sarili. Na pag pinagbuti natin yung ating pagtatrabaho sa buhay Kristiyano po natin, sa ating pananampalataya, haharap po tayo sa Panginoon na mayroong kapanatagan ng puso natin. Haharap tayo sa Panginoon na masaya. Bakit? Sapagkat ginawa po natin ang pinakamabuti.
habang tayo nabubuhay po dito. Kaya ang buhay Kristyano po natin, mga kapatid, ulitin yung buhok natin yung kuramin. Pagbutihin po natin ito. Ano sinasabi ng Panginoon? Gawin po natin. Kung ayaw po natin maiwas sa rapture, sasabihin ko po sa inyo, sundin natin kung anong salita ng Diyos. Kung anong naririnig po natin. Hindi po natin kayang dayangin ang Diyos. Hindi natin makukuha sa pasimba-simba pero hindi tayo sumusunod. Hindi natin makukuha sa palingkod-lingkod pero hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi natin makukuha sa ano pa man kundi sa pagsunod. Hallelujah. Mga kapatid, pagbutihin natin yung buhay Kristyano po natin. Sundin natin ang salita ng Diyos. Ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. Kaya natin na baguhin tayo, linisin tayo ng salita ng Diyos. At anumang oras dumating ang Panginoon Kristo, may kapanatagan ng puso po natin na hindi po tayo maiiwan. Panalangin po tayo.